Ito, sunrise na po. 7 o'clock in the morning. Friday, walang pasok kasi 4 na araw lang kami sa trabaho sa Pampanga State Agricultural University. Good morning sa aking mga kasamahang nagtatrabaho sa Pampanga State Agricultural University or PSAU. Our bread and butter, our alma mater. So, dumiretso po kami dito. Kanina, nagbigay ako ng insulin shot. Kasi diabetic si nanay. Walang lakas loob na gumawa nun. Kinakabahan daw. Sabi ko, sige, ako na lang, pag-aaralan ko. Nagtanong ako sa nurse bago ma-discharge kahapon si nanay ng lunch break. Nagtanong ako, madali na ang pag-aralan. Kailangan pag-aralan po para hindi na nakakaabala sa ibang tao, kahit na nurse sila, na kabarangay, kabaryo, nakakaya din. Paano pa kung siyempre nakakayang hindi magbayad ng professional fee, talent fee. So sa ginagawa natin, nakakatipid tayo para sa yung trabaho ng bayad sa trabaho na isang nurse. Tayo na lang po ang gagawa. So ngayon po, nandito tayo sa lote na isang biyaya ng ating Panginoon. Salamat po sa Panginoon, praise God sa blessings. Hindi lang po ito, napakarami pang blessings na binibigay ng Diyos sa akin, sa atin, sa ating pamilya. So ngayon po, nasa background ko, napapansin nyo, no? Madamo. At ayaw natin ng madamo, marumi, magulo, ayaw natin. Kaya ngayon po, mahirap kasing maghanap ng magkatrabaho. Kaya ngayon, bibigyan ko ng challenge yung sarili ko. Itong mga mataas na talahi, na damo na yan, ang tawag dyan sa Tagalog ay talahib, no? Palat sa Kapampangan. Yan po'y napakahirap patayin, no? Hindi pwedeng putol-putol lang. Kaya dapat, ang maganda dito, yung hukayin mo, pati ugat, no? Hukayin para siguradong mamamatay at hindi na tutubo ulit. Ang problema, pwede ring herbicides, no? Spray, mag-spray ng pamatay damo. Kaya lang, matindi rin po ito, mahirap patayin ng herbicide kasi malalim ang ugat. Makikita mo, after spraying, mga 2 to 3 days, makikita mo yung bang malalanta, yung dahon, matutuyo, pero sa ilalim, yung ugat niya, may buhay pa. Kaya after a few months, tutubo uli. Kaya paulit-ulit. Kaya ang gagawin natin, I am giving myself a challenge. Ang tawag ko dito, talahib challenge. Hindi ko alam kung ilang araw ko matatapos ito, pero kahit paunti-unti araw sa mga araw na bakante ako, available, kahit maka 5 puno ko lang, okay na. Sa ilang beses mong gagawin yon, mauubos natin yan. Kaya ito po, exercise din sa akin. Maganda ngayon, medyo cloudy, hindi mainit, maaga pa. Trabaho na tayo para mamaya pag minute na, say after 1 hour, 2 hours, pahinga na. Huwag magpagod ng matindi. Ganyan po. Kailangan, madali lang naman siya, lalo na kung hindi pa masyadong mataas. Ganyan. Gamitan natin ng
ho. Ito, ho. Sarol gamat ang tawag sa Kapampangan. So, ito yung magandang gamitin sa pagpatay, paghuhukay nito. Ito, pagka mataas na, medyo mahirap na rin siyang tanggalin. Ang problema pa dito, magaspang ang dahon. No? Pag nagasgas ka, pwedeng masugat yung balat mo, magdudugo. O tingnan na, natumba ko na isa. Tapos ganunin mo lang. O nakaisa na tayo. Yes. Ang laki ng nabuwal ko, kasama ang ugat. Siguradong patay ito. Hindi na yan mabubuhay, hindi na magmumultiply. Kaya habang maaga pa, maliit pa, umpisa nang tanggalin. Madali din kasing dumami ito, kumalat. Nakadalawa na tayo. Hayaan mo lang matuyo. Fertilizer pa sa lupa. Pangatlo na. Ganyan lang. Huwag gumamit ng maraming energy. Tsaman-tsaman mo, harapin kang Kapampangan. Para hindi madaling mapagod. Nakatatlo na tayo. Ito yung susunod. Pag nakalima na ako, magdidilig naman ako. Di po pa. Sa tiyaga, sipag at tiyaga, may mapala. Katulad nila, malilinis din natin to. Mas magandang tingnan. Kahit di magmadali, basta sigurado. Slowly but surely. Yan. Ganyan. So, ang pinakatrabaho ko po ay isang guro, nagtuturo. Pagka wala tayo sa university, katulad ng sabi ko, minsan, nurse kanina, ngayon, hardinero. Gawin nating makabuluhan yung buhay natin, yung gumawa ng mga activities na kapakinabangan. Ayan. Medyo nakakarami na tayo. Madali nang mamatay ito kasi papunta na tayo sa summertime, dry season. During the peak of the dry season, sigurado matutuyo yung mga damo dito, except yung talahib na yan. If I'm not mistaken, sa English ito yung cogon grass. Ano po? Laki ng taba pa naman. Isa lang siya. Yun. Bikwalan may harapin. Bakit tanggal niya
dikit kang gaboning amot na para matanggal sa pagkakapit ang roots sa soil. Sama yung buong root system niya para siguradong hindi natutubo. Tiyagaan lang. Ito. Ayaw ko ring mag-spray ng herbicides. Pamatay damo kasi may alaga akong mga bibi at manok. Siyempre pag nag-spray ako ng pesticide, chemical pesticides, baka mamatay yung mga manok, mga alaga. So, pre-range sila kasi nakabakod naman to. Pinutulan ko ng mga pakpak at nang hindi makalipad, hindi makawala o hindi lumabas, makalabas sa lote na to, sa nakabakod. Naghahanap ako ng magtatrabaho sana. Sabi ko, sige, magbayad na ako ng 1,000 kontrata. Pero pag mayroong tumubo, babalikan nila kasi para ayusin nila yung pagtanggal kasama dapat yung ugat. Pero maraming hesitant ba sila? Ayaw nila. Ayaw ko namang pilitin kung ayaw nila. Maganda. Sa lahat ng bagay, lahat ng ginagawa mo, isama mo yung puso mo para lahat dapat nasa puso mo yung mga ginagawa mo para kahit pagod, kahit physically draining, masaya pa rin. At siguradong magiging maganda ang resulta ng ginagawa mo. Hindi po ba? Sanay na po ko dito kasi nung maliit kami, nagkikipagtrabaho din ako ng pero mas mabigat ito siyempre. Naranasan ko rin mag-construction. Maging labor, maggapas, magtanim ng palay para makaraos, makapag-aral. Kasi hindi naman tayo kayang papag-aralin ng mga magulang kasi mahirap din sila. Kaya ako na po yung gumawa ng paraan para makapag-aral. Dahil nakita ko yung mukha ng kahirapan, face to face. Natuto akong mangarap. Sabi ko, sabi nga ni Bill Gates, hindi ako nagkakamali. No? If you are born poor, it is not your mistake. It is not your mistake. But if you die poor, it is your mistake.
Go. Medyo ginaganahan pa tayo. Siguro nakasampu na tayo. Medyo masarap magtrabaho kasi mayroon tayong target, may goal tayo, at maganda yung panahon, malamig-lamig pa. O tignan, ganito po, yung dapat kasama ang ugat. Tapos kung pwede, kung kayang baliktarin, itaas ang ugat para hindi siya nakadikit sa lupa, lalo siyang mamamatay at madali siyang matuyo. Yan, ang ganda. Ito, talahib ka lang. Awa ko, kaya wala ka sa akin. Mamamatay ka rin. Mawawala rin kayo. Ayoko ding mag-spray ng pesticides, particularly herbicides, kasi yung damo, dahon, bulaklak, buto, pagkain ng mga hayop, ng mga bibi at saka manok, para tipid tayo sa feeds. Hindi na tayo bibili ng commercial feeds. Ang maganda talaga din, kung may time pa, ganyan, no? Tanggalin yung lupa para mas madaling mamatay. Sigurado, mas sigurado. Kaya ito lang, talahib ang tatanggalin natin. Iwanan natin yung ibang damo para pagkain ng mga alagang manok at bibi. Pagka lang ako napunta dito, pag walang trabaho, hindi masyadong busy, doon ko, pag napunta ako dito, doon ko lang sila pinapakain. Hindi lang ako nagpapakain ng nagbibigay ng feeds, commercial feeds. Han, pakipatay mo muna yung tubig dyan. Yung gripo, lubog na yung dinidiligan ko dyan. Mamaya, pagod na tayo sa pagtanggal ng mga talahib, magdidilig naman tayo at saka punta ako dun sa mga gumamela sa harap, ornamentals, para madiligan at magdamo, maglinis, magtanggal ng weeds. Ito, tirahin natin to. Malaki, medyo malaki to. Yan o. Sama ang ugat. Pagpag. Para hindi na tumubo. Yan o. Kulang pa sa tambak ito. Itong lote na to.
Yan o, laki ng kung mabubunot mo using your hand. Okay, oh. Ang dami niyang suhi. Kaya madaling kumapal, oh. May nagsisimula ng lumabas na bagong 3 suhi o tillers. Ito, kung kayang bunutin kamay, kayatin. Oh, mayroon mo. Ang dali. Para siyang ipil-ipil, legumes. Ito, medyo malaki. Huwag lang sanang masisira. Itong ating hoe. Medyo malalim na ang ugat ito. Yan, ganyan. Sikwat. Pampangan. Sikwat. Isa pa. Ila. Isa pa. Yan o. Yan. Yan natin. Yan. Yan. Kadikit pa. Dugtong pa sa lupa. Bigat siya, oh. Oh, yan. Yan, sama na. Alright. Mission accomplished. Laki niya, oh. Tignan nyo naman po. Pag hindi pa natin siya tatanggalin, ano pa, after 1 month, dodoble na yan. Tanggalin ng pagpag natin, tanggalin ang lupa. Saka try nating baliktad. Ayan, ganyan. Yan. Deads ka na. Dead ball ka na. Dito pang natirang konti. Kailan ubusin. Okay. Yung mga may tinik, yun ang tatanggalin. Maganda bago mamulak, bago maging matured yung seeds ng mga damo na may tinik. Patayin na para hindi na tumubo ulit. Ito, medyo maliit, mas madali ito. Oh. Ganyan, oh. Ha? Ito. Yan, oh. Dali.
Darren Yoli. Shout out, Darren Yoli. Shout out sa mga kasama ko sa Pampanga State Agricultural University, co-employees. Shout out sa mga masipag na empleyado ng PSAU. Shout out sa kay ano la, sabi niya, "Sir, shout out mo naman ako." Sabi ni ano, pwede ko sabihin. Kaya sa mga kasama ko doon, no? Lalong-lalo na kay Ma'am Princess Baguno, asawa ni Architect Baguno. Pareho silang empleyado ng PSAU, Pampanga State Agricultural University. Pag nagkaroon ng dagdag na blessings at kaya na at enough para makapagpatayo ng bahay po dito, si Architect BJ, Architect Baguno ang gumuhit po ng plano at sila po yung gagawa ng bahay dito. Hinihintay pa po natin kung kailan ipagkakaloob ng Panginoon yung gagamitin natin, yung blessings na gagamitin para sa bahay dito. In God's perfect time, I'm sure God will grant the desires of our hearts. Opo. At may paipantulong din tayo. Be a blessing to others, sabi nga ng Panginoon. Ano? Always strive to be a blessing to others. No? Maging daluyan tayo ng pagpapala ng Diyos, ng kanyang mga biyaya. Alam niyo po, sa pamilya namin, sabi ng mga doktor, pero sabi ng mga doktor, namamana yung CKD, no? Chronic Kidney Disease. Sabi ng doktor, mayroon din akong CKD rin ako. 3 na sa kapatid ko ang nagda-dialysis. Praise God, ako hiniiwas pa ako ng Panginoon para sa dialysis. Sana hindi ko na maranasan yon. In Jesus' name. Kaya nagpapasalamat tayo sa kalakasang pinagkakalob ng Diyos na nagagawa ko pa po ang mga gusto kong gawin katulad nito. Salamat sa Diyos. Ito. Nag-iisa na lang ito banda dito. Tanggalin ko na para magandang tingnan. Yan o, magaspang po yung dahon nito, matalim. Kaya, ingat. Madalas akong mahiwa ng dahon nito sa legs, lalo na kung nakashort ka lang ng ganito. Sa pagtatanggal ng damo, kahit simpleng pagdadamo, may technique,
may sistema para madaling magawa yung trabaho using less energy. No? Ayan o. Medyo napalaban tayo dito. Makapal eh. Halos 3 puno yata ito. Oh. Yan po, natanggal ko na. Oh. Sorry. Sinipon na po yung hardinero. Sinipon na. Medyo inihingal na tayo. Pero titirahin pa natin to bago tayo huminto sa pagtanggal ng mga talahib. Okay? Ito. Yan, oh. Ang ganda. Pag natsempahan mo, galing. Madali siyang hukayin. Oh. Yan. Nakaisa na tayo dito. Ayan, kumalat na siya, no? Nagsimula lang sa isang lugar. Tingnan mo. Lumaki na yung kanyang mga stems, no? Kumakalat, gumagapang po kasi ito eh, oh. Kaya pag pinagtagal pa natin to, mas mahirapan tayong tanggalin, patayin ng mga to. Ay, yan o. Kailangan tsempuhan natin. Pag malaki yung puno, malaki dapat yung hukay. Oh. Uy. Ang taba pa, oh. Yan, sama. Yan. Sama ka na. Mahigpit na ang kapit nito. Yan o. Yan o. Katutumba na.
Ang kapal niya, oh, ang taba. Isang magandang tiyempo lang ibigay nito. Yan naman. Ay. Oh, kaya nang hilahin using our hoe. Medyo mahigpit pa. Ito sa banda. Ito na yung last. Medyo pagod na po tayo. Lalambot na. Last. Yan o. Yan o. Tiyaga lang po talaga. Oh. Ay, oh. Ay, tignan nyo po, oh. Mula dito, kumalat na siya, sideways. Oh. Ang hirap. Kung hindi ka magtiyaga, mahirap patayin talaga. Ayan ha, padali na. Oh, yun. Sama na siya. Ito na. Nahiwalay. Mayroon pang nakadikit. Yan. Yan. Ito na yan. Mayroon pa. Oh. Tingnan nyo po. Kumakalat siya talaga. Gumagapang. Yan. Very harmful itong cogon grass. Sama ka na. Yun, oh. Tingnan nyo po. Ang laki. Oh, yan, ha. Pagpagan natin. Nasiguradong mamatay. Ito, mayroon pang natirang mga anak-anak niya. Oh, ito. Mga suhi. Oh, yan. Tingnan niyo po. Ito pa, mayroon bago. Kailangan makuha yung ugat. Yan, oh. Ganyan po. Dapat makuha. Kundi tutubo ulit. Time's up for the cogon grass. Shout out Apong Nor. Shout out po, Tatang. Apong Nor, Tatang. Next, pahinga ng konti. Magdidilig tayo at magdadamo ng mga malinis yung mga ornamental sa harap. Inom po muna ako. At natin na gustong panoorin yung mga activities natin. Tuloy-tuloy lang. Inom lang po ako ng tubig. Tapos sa harap magdidilig.
Pwede bang hayan? Po saliin eh.